Kung papalaring may upo sa Senado, isusulong ni Atty. Sani Matula ang pamamahagi ng scholarship sa anak ng mga magsasaka. Nangako rin ito na magiging kaisa sa laban ng mga contractual employees at single parents. Ang Bakit Ikaw DZRH election interview kay Atty. Matula, panoorin sa report ni Wina Hesoro. Tututukan ni Atty. Sani Matula ang pamimigay ng scholarship para sa mga anak na magsasaka at manggagawa. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, ibinahagi ng tumatakbong senador ang kanyang mga isusulong sakali mang siya ay palarin. Una na rito ang scholarship. Scholarship para sa mga anak ng manggagawa at anak ng mga magsasaka. Kaya Workers and Peasants Party tayo kasi sila yung naiwanan sa takbo ng ating lipunan at ang edukasyon lamang po ang makatulong sa kanila na umangat at lumabas sa kahirapan. Naniniwala rin si Matula na dapat tulungan ang mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga nakakaranas ng contractualization. Pagtutok doon sa kasiguruhan sa trabaho, ginagarantiyahan ng ating konstitusyon na dapat ang mga manggagawa na sa permanenteng posisyon ay dapat permanente. So dapat walang kontraktual sa regular na trabaho. So wakasan natin yung 555, yung Indo na yan, na permanente naman ang kanilang trabaho pero ang tao ay disposable. Habang sa sektor naman ng agrikultura, dapat na umano itong gawing moderno. I-moderno natin ang agrikultura at patungo doon sa agro-industrialisasyon na makalikha ng maraming trabaho. Tututukan niya rin kung paano matutulungan ang mga single parent. Dapat may affirmative action tayo lalo na sa mga single mothers. Ang isang pamamaraan dyan sa kasalukuyan ay mayroon tayong work from home law na maaring mapakinabangan ng mga nasa bahay lamang. Kinakausap nga natin dito si Secretary Benny Laguesma na dapat yung information campaign para doon sa mga jobs online ay malaman ng taong bayan para mapakinabangan naman ito. TESDA, yung Technical Education Skills Development Authority na matulungan yung mga single mom sa pamagitan ng pag-upgrade ng kanilang skills at pag-upgrade ng kanilang mga kaalaman. Samantala, binigyang diin ni Atty. Matula na ang Senado ay hindi korporasyon ng mga magkakapatid at magkakamag-anak. Senado, hindi private corporation yan. Na magkakapatid, magkamag-anak, ang iluklok natin dyan, isa ay tama na. 110 million yung mga Pilipinos natin. 24 yan. Oo, 24 lang yan. Tapos magkakapatid pa. So, huwag nating dalawa, tatlo o i-dominate nila ang Senado na kabilang lang sa isang o dalawang pamilya. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.